So, hi wow life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa isang comment ni ate na sabi niya, meron naman daw bago na issue si Kalingap Ido. Sana daw hindi maniniwala si Viancy at manatili ang tiwala nila sa isa't isa. Ay sure na sure ako ate na walang ibang paniniwalaan si Viancy kundi ang sinasabi ni Kalingap Ido kasi siya yung mas nakakasaksi, siya yung mas may alam, siya yung nakakakilala ng lubusan kay Kalingap Ido kaysa kung ano mang haka-haka dyan sa comment section, 'di ba? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre kayo, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming Kalingap, sa aming mga Kalingap reactors. Actually, this is not new issue. Walang bagong issue. Lumang issue yung mga nasa isip ng ibang lutang na fans or mga liquid na madaling magduda, madaling mag-isip ng nega. Pagdating kay Kalingap Ido, umabot na nga lang ng mag-81 episode na nga lang, hanggang ngayon kulang pa din sa tiwala at kulang pa din yung kulang pa ba yung pinapakita ni Kalingap Ido na pagmamahal at pagmamahal at suporta niya kay Viancy para magduda kayo ng ganito, 'di ba? Actually, wala naman ang bago, ang usual palit-ulit na issue na lagi-laging binabato kay Kalingap Ido. Syempre, nagkita sila ni ganito, ganyan, may ibang ganito, may ibang ganyan. Luma na po yan. At never gagawin ni Kalingap Ido yan, yung mga nasa isip nyo. 'Di ba? At syempre, hindi siya gagawa ng, hindi niya i-earn yung trust ng mga magulang ni Viancy or lalo na yung tiwala ni Viancy sa kanya. At hindi siya gagawa ng kung anumang efforts, lalo na kung wala siyang mabuting intensyon or hindi pure yung intensyon niya kay Viancy. At kung meron pa siyang iba, 'di ba? Sigurado wala na. Yung 101% na yon para lang yon sa isang babae at walang iba kundi si Viancy. Yun na yun, period. Okay, so wag na tayo lagi pang magduda. Kung sino man yung mga magdududa dyan, consider it liquid funds. 'Di ba? Kasi dapat sa puntong ito, buo na yung tiwala, pagmamahal at suporta nyo sa EDSI, wala na dapat na duda. At yung mga sinasabi na bagong issue na yan, actually lugma na yan. Pinakaunang issue, kalagitnaang issue, hanggang ngayong issue, same, 'di ba? Hindi pa rin natatapos. Ay nako, problema yan. Pero sa totoo lang guys, sa kabilang banda, yung mga ganitong issue actually naniniwala ako na mas lalo pa silang magiging matibay sa kanilang samahan at mas lalo pa silang magiging aware and mas lalo pa nilang ipakita na wala tayong dapat ipagduda dahil kung ano man ang nararamdaman nila ngayon, hindi na nga natin actually kailangan pang i-remind sila lalo na kay Kalingap Ido kasi kumbaga they know what is wrong and what is right at alam na talaga nila 101% kung anong tama at mali at kung anong ginagawa nila, 'di ba? They can really decide for themselves. At tayong mga fans, tamang remind or tamang pagpapaalala. At yung iba naman, yung mga liquid fans talaga, hindi sila, ano bang tawag sa kanila? Hanggang ngayon, pinupush pa rin yung mga lumang mga babae ko, no? Wala nang ibang babae sa buhay ni Kalingap Ido, nag-iisa lang yan. Si Viancy lang yan, sigurado, 'di ba? At hindi niya sasayangin yung oras niya kung hindi maganda yung intensyon niya kay Viancy, 'di ba? Ako medyo bago lang ako dito sa pagsusubaybay dito sa dalawa pero nahuhook talaga ako sa totoo lang. I swear to God, nag-i-enjoy ako sa EDSI every episode simula nung andito kami sa Kalingap dahil ay nakikita ko yung pure love, nakikita ko yung pag-aalaga, support at talagang pagmamahal ni Kalingap Ido kay Viancy. Malaki ang
pagbabago, ay, pagbabago ng kanyang, lalo na physical, basta, the way he treats Beyonce is giving priority, is giving pagmamahal, malamang, 'di ba? At syempre, sinusulit talaga nila ngayong bakasyon at kung hindi talagang mahal ni Kalinga Pido si Beyonce, hindi niya isasama halos araw-araw yung tao sa kanyang pag-i-scout. Lately lang siguro mga ilang araw, mukhang hindi sila magkakasama. Understood kasi, ano, siguro nag-aayos si Beyonce ng mga requirements niya na kakailanganin niya since first year college na siya sa pasukan, 'di ba? So kailangan niyang asikasuhin muna yung mga kailangan niyang asikasuhin. And syempre si Kalinga Pido tuloy lang sa buhay, 'di ba? And actually naiisip ko na it's hard for them or lalo na kay Beyonce or actually parehas sila kasi nararamdaman ko yung parehas naman na mahal nila yung isa't isa, 'di ba? Kasi pag pasukan na, syempre, hindi na nila lagi makasama ang isa't isa. Kumbaga, pwede pa din naman, hindi man sila like LDR talaga na sobra-sobra, pwede naman, sundo or hatid, depende. Or like, magkikita weekends, 'di ba? Because if there's a will, there's a way. Ganon lang yon, lalo na pag-usaping love, lalo na pag-usaping pagmahal mo, ay nako, maraming paraan. At si Kalinga Pido pa, sinasabi niya always na kaya niyang sirain ang kanyang schedule para lamang kay Beyonce. Oh, haba ng hair. Ganyan, di ba? So, kung wala mong mga issue ngayon, ako, ewan ko na lang, pero hindi na talaga siguro ako tatabla ng issue, lalo na kung EDSI ang usapin kasi nakikita ko kasi or nararamdaman ko nga yung love nila for each other, lalo na siguro silang dalawa nararamdaman nila lalo yung pagmamahal na yon, 'di ba? At saka syempre nag-uusap na rin yan sila pagdating sa mga bashers, pagdating sa mga liquid fans, mga bias. Kasi sa mga viewers talaga may kanya-kanyang favoritism yan eh. And hopefully, the relationship na meron sila is hindi maapektuhan kahit na merong paborito lang si Beyonce, paborito lang si Kalinga Pido, sana silang dalawa is manatiling solid. 'Di ba? Na sana silang dalawa ay paborito nila lagi yung isa't isa. Ganon. 'Di ba? Ganyan dapat. Pero syempre, pilit pa ding ilalaban nila yung mga nakaraan, yung mga wala na, yung mga dapat kalimutan lang, yung mga dapat kalimutan na, yung mga issue lang na wala namang katunayan, katibayan, pilit pa rin pinupush ng ibang mga fans. Pero para sa akin, wala na talaga. Nonsense lang yan. Kaya wag na kayo masyadong mag-isip pa sa mga bagong issue kuno ngayon. Wala yan. Ano lang yan, mima lang yan. Baka wala yan ni Manong Federico. Hay nako naman. 'Di ba? So, sa punto ng relationship ngayon ng EDSI, masisiguro ko na talagang sa ngayon masayang-masaya talaga yung puso nila. And nasa punto sila na ipaglalaban nila ang kanilang nararamdaman. 'Di ba? Walang makakahadlang. And yes, si Kalingap Ido talaga namang nakukuha niya yung 100% na tiwala ng mga magulang ni Beyonce kasi ano niya yun gumagawa siya ng effort. 'Di ba? Pinapakita niya na dapat siyang pagkatiwalaan. And kita nyo naman ngayon kung paano nai-enjoy nila yung company nila sa isa't isa kapag magkasama sila. Kasi yung mga magulang ni Beyonce may tiwala kay Kalingap Ido. Dahil kung wala pang tiwala, kung hindi pa open-minded yung mga magulang ni ni Beyonce, nako, hindi nila may enjoy ang summer vacation. 'Di ba? Pero nai-enjoy nila because ang mga magulang ni Beyonce malaking tiwala sa kanilang dalawa. Malaking tiwala kay Beyonce and lalo na kay Kalingap Ido. So sana tayo mga EDSI fans, kalma lang at magtiwala lang din tayo at hayaan natin silang maging masaya at maging sila. Huwag tayong demanding, basta kalma lang at i-absorb na lang natin yung kilig. Hintayin natin yung episode 81.